Ngayon lamang nagkaroon ng napaka-komprehensibong pagtalakay ang Kamara de Representantes sa drug war at mga EJK pagkatapos ng tumambak ang libo-libong bangkay na naging biktima ng drug war. Ayon nga po kay Professor Randy David, marahil ang pandinig na ito ng Kamara ay katumbas na rin ng aming pinapangarap na Truth Commission na hihimay sa mga tunay na pangyayari sa 6 na taon na pagpaslang ng ating sariling gobyerno at kapulisan sa libo-libo nating mga kababayan. But right now, I don't want to discuss it, but my position is that pwede pa sigurong i-consider yung creation ng Truth Commission. At tingnan din ho natin na hindi lang po pagpatay ang naging resulta ng war on drugs ni Duterte. There are also those who were unjustly imprisoned based on planted and fabricated evidence. Ako nga po yung one of the very first victims of that. Ngayon naman po, ito na rin po ang pinatutuo yung sa bagong revelasyon ni Police Colonel Royina Garma nang binulgar niya sa huling hearing ng Quadcom na siya ang inatasan mismo ni Pangulong Duterte na maghanap ng tao sa PNP na maasahan niya sa pag-iimplementa ng drug war alinsunod sa modelong ginawa niya sa Davao City. That's why my presentation, and I'll try to really make it brief, would cover 4 matters. So nung narinig ko nga po yung testimonya ni Kerwin Espinosa last hearing, it was Senator Bato de la Rosa who ordered him to lie under oath before the Senate in November 2016, hindi na po ako nagulat doon. Si Kerwin actually already retracted his fabricated testimony against me in April 2022, around the same time that Rafael Ragos, the former Bucor OIC and NBI Deputy Director, also recanted in accusing me of receiving money from Bilibid drug lords. Doon po sa hearing sa Senado ay talaga namang sinabi ko doon na lahat po ng mga sinasabi nila tungkol sa akin, so yung pagiging protector ko daw nung illegal drug trade ni Mr. Kerwin Espinosa ay wala ho yung katotohanan. I vehemently, categorically, and firmly went on record in denying those accusations. Sinabi ko rin noon na yung mga sinasabi nila Kerwin Espinosa, ni Ronnie Dayan, and ni Colonel Espinido ay wala talagang katotohanan. In the first place, hindi nga sila magkakilala. Nauna na nilang sinabi yun before they were presented before the Senate na hindi sila mga magkakilala. Former Senator, kailan niyo po itong napag-aralan? Nung kayo po ay CHR pa? CHR pa ho kayo? Opo. I became a CHR chairperson in 2008. Noong 2009 po, sinimulan namin yung investigation into the Davao Death Squad killings. Dahil nga may mga impormasyon po kami noon. And nakita lalo namin yung report ni UN Special Rapporteur Philip Alston and some other reports like the one issued by the Human Rights Watch, You Can Die Anytime. The title of that is You Can Die Anytime, referring to the killings under this group, which are now euphemistically called the Davao Death Squad. Kaya lang po, if I may say so, na yung aking pong termino or yung aking pag-upo bilang CHR chairperson hanggang 2010 lang po. Dahil in 2010, na-appoint na po ako as Justice Secretary ng dating Pangulong Noynoy Aquino. So pinagpatuloy niyo po ba yung investigasyon nung kayo Secretary of ng Justice Department? Konti lang po yung mga nagawa ng DOJ nung secretary na po ako. Although si Matobato, sumipot po siya, at we gave him, the DOJ gave him witness protection. Kaya lang, nung uupo na po in 2016, yung dating Pangulong Duterte, bilang Pangulo, ay umalis na po siya sa Witness Protection Program. Yun po ang pagkakaalam ko. Pero meron po akong extensive personal investigation notes on what we gathered. Kasi yung mga
nakausap namin in the course of that CHR inquiry na magaganda o mahalaga yung mga sinasabi nila, kasama na rin yung tungkol sa reward system, ay sila po yung mga kinausap lang namin na mga sikreto lang kasi ayaw nilang humarap doon mismo sa open public inquiry ng CHR Pero marami noong ho kayo 2009. nakausap. About, if I'm not mistaken, it's about 5 of them. At in-interview lang namin sila. Kasi sa karamihan sa kanila ay hindi naman ayaw pong mag-execute ng formal affidavit. But we interviewed them. That's why I took down notes, personal notes, and gumamit nga po sila ng mga aliases. Maaari niyo po bang isubmit ang inyong findings sa committee? Yes, I can share with this committee my personal investigation notes on the conduct of the CHR inquiry. Kasi pag alis ko nga po, wala pa yung resolution. Later on, the CHR under new leadership came out with a resolution. I think that was in June of 2012. Before I proceed sa iba kong tanong, dahil Mr. Chair, kung doon pa lang sa unang taon ng pagpapatupad ng war on drugs sa ilalim ni former President Rodrigo Duterte, doon sa Committee on Human Rights, nakuha nating figure at mismo ay yun pa yung sinight na accomplishment sa report ng Presidential Communications Office ay umabot sa nasa ilang tens of thousands. Kung ang iti-take nating figure, Mr. Chair, ay 20,000, kasama doon yung mismo ay confirmed na police yung pumatay, tapos maging yung mga vigilante killings, Mr. Chair, na ang pumatay ay pwedeng hindi kilalang mga tao, pero bahagi yun ng tinuturing na tagumpay, di umano, ng war on drugs. Kinompute kasi natin, Mr. Chair, kung 20,000, doon pa lang sa time frame na yon, 20,000 na yung mga napatay. Tapos, kung yung minimum na reward ay 50,000, assuming pa lang na mga small time or yung mga peddlers, yung mga pinatay, Mr. Chair, at least aabot ko, imomultiply natin, Mr. Chair, 20,000 times 50,000, kakailanganin ang nasa 1 billion pesos pa lang dun sa mga reward sa pagpatay, Mr. Chair. Hindi pa kasama dito yung mga allowances, yung mga kung merong mga weekly gas allowance pa rin, weekly cash allowance at iba pa. Sa rewards pa lang, Mr. Chair, sa ganong time frame, 1 billion pesos na ang kailangan. Pero Mr. Chair, kung ikukumpara kasi natin sa intelligence funds pa lang ng PNP, and let's take yung first year ng Duterte administration, ang intelligence funds ng PNP noong 2017 ay nasa 468 million pesos lamang, Mr. Chair. Walang kalahating bilyong piso ang intelligence funds ng PNP. So kung ganun, Mr. Chair, saan pwede talagang kumuha nung ganun kalaking pera bilang pangbayad, bilang premyo doon sa mga pulis na nakapatay? Kaya Mr. Chair, kung magpo-process of elimination tayo, dahil PNP lang naman yung pwedeng ahensya, sana na pagkunan ng ganun. Pero then again, kahit yung intelligence funds ng PNP hindi sapat. So wala nang ibang agency, Mr. Chair, na merong mas malaki pang intelligence funds na pwedeng pagkunan, walang iba kundi yung mismong Office of the President. Lalo na kung itutugma din natin yan dun sa mga testimonya na merong mga taga-presidential management staff na bahagi rin nung channel, nung reward system na ito mula sa presidente patungo sa mga kasunod na mga level ng mga police officers, maging si Senator Bongo, si PNP Chief Bato de la Rosa, at iba pang mga dating opisyal under the Duterte administration.